Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. May mga pader na sadyang itinatayo, hindi para ilayo ang iba, kundi para malaman kung sino ang sapat na magtiyaga upang sirain ito para makita ang tunay mong halaga. Paano kung ang pinakamataas na pader ay hindi gawa sa bato, kundi sa salapi, sa kapangyarihan, at sa isang nakabibinging katahimikan? Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ng isang amang kailangang matutong makinig, hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang puso. 6:00 pa lang ng gabi, ngunit para kay Dario Montesillo, ang pag-uwi sa sarili niyang mansyon ay tila pagpasok sa isang teritoryong dayuhan. Ang bawat sulok ng Villa Amihan ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa Italian marble na sahig na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier hanggang sa mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon na nakasabit sa dingding. Perpekto, malinis, at walang buhay. Ito ang kahariang binuo niya, isang testamento sa kanyang tagumpay sa mundo ng korporasyon. Isang gintong hawla. Kakatapos lang ng isang mahalagang board meeting, isang multimilyong pisong kontrata na naman ang napasa kamay niya. Dapat sana ay masaya siya, ngunit habang tinatahak niya ang malawak na pasilyo ng kanyang bahay, isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang tagumpay sa labas ay kabaligtaran ng kahongkagan sa loob. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang binasag ng isang tunog, ang mabagal at paikot-ikot na pagtugtog ng piano. Alam niya kung kanino yon galing, si Tala, ang kanyang 12 taong gulang na anak. May mga nota na mali, may mga pagkakataong natitigilan ito, ngunit may isang bagay sa pagtugtog na yon, isang pilit na pagkapit, isang pagpupursige na tanging isang taong nabubuhay sa dilim ang makauunawa. Palapit na sana siya sa music room ng isang matinis na boses ang pumunit sa hangin, kasintalas ng isang latigo. Hindi ka ba napapagod? Paulit-ulit na lang mali. Kanina pa yan. Iyon si Isla, ang kanyang pangalawang asawa. Isang babaeng kasing ganda ng mga mamahaling palamuti sa bahay na ito, at kasing lamig din. Huminto si Dario sa kanyang kinatatayuan. Napako sa isang sulok kung saan hindi siya makikita, ngunit sapat na malapit upang marinig ang lahat. Isang malumanay na boses ang sumagot, puno ng pagpapakumbaba, ngunit may diin ng proteksyon. Ma'am, pagpasensyahan niyo na po si Tala. Nag-iensayo lang po siya. Si Ligaya, ang kanilang kasambahay, ang tagapag-alaga ni Tala. Narinig ni Dario ang pag-irap sa boses ni Isla. Ensayo? Ligaya? Isang linggo na niyang inaaral yan. Kung hindi lang dahil sa mga bisita natin sa Sabado, hindi ko siya papagurin ng ganito. Nakakahiya kung malaman nilang kahit isang simpleng pyesa, hindi niya makuha. Pero Ma'am Ayla, nagsimulang muli si Ligaya. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Ang mahalaga po ay sinusubukan niya. Ang mahalaga po ay masaya siya. Masaya. Putol ni Isla, ang boses ay puno ng lason. Hindi siya bulaglang Ligaya. Bingirin yata siya sa mga utos ko. Sinabi ko nang itigil na yan. Sa isang iglap, ang hangin sa loob ng Villa Amihan ay tila naubos. Ang mga salitang binitiwan ni Isla ay tumama kay Dario nang mas malakas pa sa isang sampal. Bulag. Isang salitang kahit kailan ay hindi niya kayang sabihin ng direkta sa kanyang anak. Ngunit para kay Isla, tila isa lamang itong deskripsyon, isang abala. At doon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sumunod, narinig ni Dario ang boses ni Ligaya. Hindi na ito nagpapakumbaba. Mayroon itong bigat, isang katatagan na hindi niya kailanman narinig mula rito. Hindi niyo po naiintindihan, ma'am. Sabi ni Ligaya, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Para sa ating nakakakita, ang musika ay tunog lamang. Pero para kay Tala, ang musika po ang liwanag niya. Ito ang mga kulay na hindi niya masilayan. Ito ang mga ngiti na hindi niya makita.
huwag po nating patayin. Isang mahabang katahimikan, walang sumagot. Ang tanging naririnig na lang ni Dario ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang musika, ang liwanag niya. Huwag po nating patayin. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na tila isang martilyong pumupukpok sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Kailan pa naging liwanag ni Tala ang musika? Kailan pa naging kulay ang tunog para sa kanyang anak? Ilang taon na siyang ama, pero bakit ang mga simpleng bagay na ito ay narinig niya lamang mula sa isang kasambahay? Narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga ni Isla, sinundan ng tunog ng takong napapalayo. Bahala nga kayo riyan. Basta sa Sabado, siguraduhin mong hindi niya ako ipapahiya. Naiwan sa music room ang katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Dario ang isang mahinang hikbi. Si Tala. "Yaya Lia, galit po ba si Mama Isla?" Tanong ng munting boses, basag at nanginginig. "Shh, alaga ko," sagot ni Ligaya. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong lambing, na tila isang mainit na kumot sa isang malamig na gabi. Hindi siya galit. Napagod lang siguro. "Halika, ituloy natin. Dahan-dahan lang, para sa ating dalawa lang, hindi para sa kanila. Okay?" Isang mahinang okay po, ang sagot ni Tala. At pagkatapos, muling nagsimula ang pagtugtog ng piano. May mali pa ring mga nota, hindi pa rin perpekto. Ngunit sa pandinig ni Dario ngayon, bawat tunog ay tila may bagong kahulugan. Bawat nota ay isang patak ng liwanag sa kadiliman ng kanyang anak. Isang liwanag na hindi niya naibigay. Isang liwanag na hindi niya man lang namalayang kailangan pala nito. Si Dario Montesillo, ang hari ng kanyang industriya, ang lalaking kayang bilhin ang lahat, ay nanatiling nakatayo sa dilim ng sarili niyang pasilyo. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang panga ay mariing nakatiim. Isang damdamin ang gumapang sa kanyang sistema. Isang bagay na mas malakas pa sa galit, mas malalim pa sa pagkadismaya, pagsisisi, at sa ilalim ng lahat ng yon, isang nakakapasong apoy ng galit. Galit hindi lang kay Isla, kundi sa sarili niya. Dahil sa sandaling iyon, napagtanto niya. Narinig niya ang lahat, ngunit sa buong buhay niya bilang ama, ngayon lang siya tunay na nakinig. Nananatili ang bigat sa hangin. Para kay Dario, ang ilang metrong pasilyo mula sa kanyang pinagtataguan hanggang sa bukana ng kanilang sala ay tila isang napakahabang paglalakbay sa disyerto. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay may kasamang kirot ng katotohanang kapipintig pa lang sa kanyang kamalayan. Pinilit niyang ayusin ang sarili. Inayos niya ang kurbata na tila biglang sumikip sa kanyang leeg. Pinagpag niya ang isang di nakikitang alikabok sa kanyang mamahaling suit. Itinuwid niya ang kanyang likod. Isinuot ang maskara ng isang Dario Montesillo na kilala ng lahat. Kalmado, kontrolado, makapangyarihan. Ngunit sa likod ng maskarang yon, ang kanyang isipan ay isang nagngangalit na karagatan. Naglakad siya papasok sa sala na may kalkuladong mga hakbang na tila kadarating lang talaga. "I'm home," anunsyo niya. Ang boses ay mas malalim at mas pagod kaysa sa kanyang inaasahan. Napaangat ng tingin si Isla mula sa isang fashion magazine. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "You're late, darling," sabi niya. Tumayo at sinalubong siya ng isang mabilis na halik sa pisngi. Ang halik ay malamig, isang ritual na walang pakiramdam, kasing init ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. "May tinapos lang sa opisina," maikli niyang sagot. Iniiwasan ang mga mata nito. "Ganoon ba? Halika na. Nakahain na ang hapunan." Ang hapagkainan ng mga Montesillo ay isang obra maestra ng karangyaan. Isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany na kayang mag-upo ng 20 tao. Kahit na 3 lang sila, kumikinang ang mga kubyertos na pilak,
ang mga kopa na kristal at ang mga plato na may gintong gilid. Sa gitna ay isang magandang flower arrangement na siguradong nagkakahalaga ng libo-libo, perpekto at malungkot. Umupo si Dario sa dulo ng mesa, si Isla sa kabilang dulo, at si Tala sa gitna. Sa pagitan nila, ang distansya sa pagitan nilang mag-asawa ay pisikal na representasyon ng agwat sa kanilang mga damdamin. At si Tala, ang kanyang anak, ay isang islang na iipit sa gitna ng isang malawak at malamig na dagat. Nagsimula ang hapunan sa isang pamilyar na katahimikan na binabasag lamang ng mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos. "Pinaalis ko na pala yung hardinero," sabi ni Isla habang hinihiwa ang kanyang steak. "Hindi ko gusto ang pagkakaputol niya sa mga rosas. We need someone with a better eye for aesthetics." Tumangulang si Dario, ang isip ay lumilipad. "Don't forget, we have the Delgados Charity Ball on Saturday." Patuloy ni Isla. "I bought a new gown. It's stunning. Dapat lang, dahil lahat ng mata ay nasa atin. Lahat ng mata ay nasa kanila. Ang imahe, ang perpektong pamilya. Iyon ang mahalaga kay Isla." Biglang naalala ni Dario ang boses ni Ligaya. Ang musika po ang liwanag niya. Napatingin siya kay Tala. Tahimik itong kumakain o sinusubukang kumain. Maingat ang bawat galaw. Kinakapa ang pagkain sa kanyang plato. Tila siya isang multo sa sarili niyang hapagkainan. Isang aninong naririyan, ngunit hindi tunay na kabahagi. Isang pagnanais na basagin ang pader sa pagitan nila ang nagtulak kay Dario na magsalita. "Tala," tawag niya. Sinubukang gawing magaan ang kanyang boses. "How was your piano lesson today?" Natigilan si Tala sa pagsubo. Nagulat na kinakausap siya. Magsisimula na sana siyang sumagot nang unahan siya ni Isla. "Ganoon pa rin. Mabagal," sagot ni Isla. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa bata. "But she's trying, I guess. She has to be ready by Saturday." Nakita ni Dario ang bahagyang pagyuko ng ulo ni Tala. Ang pagkawala ng kaunting buhay sa kanyang mukha. Ang maliit na tulay na sinubukan niyang itayo ay agad na giniba ni Ayla. Ang galit sa loob niya ay muling umigting. Tinapos nila ang hapunan sa parehong katahimikan. Si Isla ay bumalik sa pagbabasa ng kanyang magazine habang si Dario ay naiwang nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang pagkain ay masarap, ngunit sa kanyang panlasa ito ay abo. "Kukuha lang ako ng tubig," paalam niya. Kailangan niyang makahinga. Kailangan niyang makalayo sa nagyayelong atmosperang iyon. Imbes na sa water dispenser dumiretso, ang mga paa niya ay dinala siya sa direksyon ng kusina. Mas malapit, mas mainit ang pakiramdam. May naririnig siyang mahinang tawanan. Huminto siya sa bahagyang nakaawang na pinto. At doon, sa ilalim ng mas simple at mas mainit na ilaw ng kusina, nakita niya ang isang eksenang sumaksak sa kanyang puso. Nakaupo si Tala sa isang maliit na mesa at sa harap niya ay si Ligaya. May hawak na kutsara, ngunit hindi ito isang ordinaryong pagpapakain. "Okay, ready na ba si Prinsesa Tala?" Masayang sabi ni Ligaya. "Dahil parating na ang eroplano." Whoosh! Landing na sa airport. Itinapat ni Ligaya ang kutsarang may kanin at gulay sa bibig ni Tala. Gumagawa pa ng tunog ng eroplano. At si Tala, ang kanyang tahimik at malungkot na anak sa hapagkainan kanina, ay nakangiti ng malapad. Ang bibig ay nakabuka, nag-aabang sa eroplano. Naku, may traffic. May isang malaking puno ng broccoli na nakaharang. Biro ni Ligaya. At doon, narinig ito ni Dario. Isang tunog na mas mahalaga pa sa lahat ng multimilyong kontratang napanalunan niya siya. Ang dalisay, masaya, at malakas na halakhak ng kanyang anak. Isang halakhak na umalingaw-ngaw sa kusina, pinupuno ito ng buhay at init na hindi kailanman mararanasan ng kanilang malawak na dining hall. "Yaya Lia, ang kulit mo," sabi ni Tala sa gitna ng kanyang pagtawa. "Aba, dapat lang.
Para malakas ang ating prinsesa, sagot ni Ligaya at isinubo ang pagkain kay Tala na masaya na ngayong ngumuya. Nakatayo si Dario sa labas, nakatago sa dilim, isang estranghero na sumisilip sa isang mundo ng pagmamahal na dapat sana ay sa kanya. Nakita niya kung paano sinuklay ni Ligaya ang buhok ni Tala gamit ang kanyang mga daliri. Nakita niya kung paano sila nagpalitan ng mga kwento habang kumakain. Hindi ito hapunan, ito ay komunyon, ito ay pag-ibig. Isang tila apoy na namuo sa kanyang lalamunan, isang bigat na dumagan sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod bago pa may makakita sa kanya, bago pa may makakita sa isang makapangyarihang CEO na malapit ng maluha. Bumalik siya sa sala. Naabutan niya si Isla eksakto sa posisyon na iniwan niya kanina. Ang mukha ay naliliwanagan ng asul na ilaw mula sa screen ng kanyang telepono. Abala, sa pag-scroll sa buhay ng ibang tao, walang kamalay-malay sa totoong buhay na nangyayari sa ilalim ng sarili niyang bubong. Tiningnan ni Dario ang kanyang magandang asawa, ang kanilang marangyang sala, ang katahimikang binili ng kanyang pera. At pagkatapos, naalala niya ang halakhak ni Tala sa kusina, ang dalawang mundo, ang dalawang hapunan, at isang tanong, masakit at malinaw, ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging simula ng lahat. Sino nga ba ang tunay na bulag sa pamilyang ito? Ang mga sumunod na araw sa Villa Amihan ay may kakaibang tensyon. Hindi ito ang karaniwang lamig ng katahimikan, kundi isang katahimikang may bigat, may nagbabantang magbago. Para kay Dario, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa pag-iisip sa stock market o sa mga nakatambak na papeles. Nagsisimula ito sa isang tanong. Ano ang nangyayari sa bahay ko kapag wala ako? Ang tanong na yon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi ka panipaniwala para sa isang taong tulad niya. Isang hapon, sa gitna ng isang mahalagang pagpupulong, tumayo siya. I have to go, sabi niya sa mga nagulat na miyembro ng board. Miss Santos, tawag niya sa kanyang sekretarya. Cancel all my afternoon appointments. Something urgent came up at home. Walang sino mang nangahas na magtanong. Ang salita ni Dario Montesillo ay batas. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng gusali, alam niyang hindi ito isang emergency. Ito ay isang misyon. Isang misyon na intindihin ang mundong matagal na niyang tinalikuran, ang mundo ng kanyang sariling anak. Pagdating niya sa bahay, 3:00 pa lang ng hapon. Naabutan niya si Ila sa sala, nagpaplano ng isang party kasama ang isang event organizer. Ang pagkairita ay agad na gumuhit sa magandang mukha nito nang makita siya. Dario? Ang aga mo yata? Tanong nito, may halong pagtataka at pagsususpetsa. Is everything all right? Everything's fine, sagot niya. Sinubukang maging kaswal. I just decided to work from home for the rest of the day. Isang pagtaas ng kilay ang isinagot ni Angela. How unusual, sabi nito, bago bumalik ang atensyon sa organizer. Malinaw na ang pagdating niya ay isang abala sa perpektong schedule nito. Hindi siya pinansin ni Dario. Ang mga mata niya ay hinahanap ang dalawang tao. Nakita niya sila sa may hardin sa likod bahay. Si Ligaya at si Tala naglalakad-lakad, magkahawak kamay. Maya-maya pa, nakita niyang may sinabi si Ligaya kay Tala. At pagkatapos ay pumasok sila sa gate sa likod na patungo sa labas ng subdivision. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Dario. Walang ingay, kinuha niya ang susi ng isa sa kanyang mga kotse. Hindi ang marangyang sedan na gamit niya sa opisina, kundi isang simpleng SUV. At tahimik na lumabas ng garahe. Nagmaneho siya sa paligid, pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang teenager na gumagawa ng kalokohan. Sinusundan niya ang sarili niyang anak. Ang kahihiyan at kakatuwaan ng sitwasyon ay hindi nakalampas sa kanya. Huminto ang dalawa sa isang parke na hindi kalayuan sa kanilang subdibisyon. Hardin ng mga paru-paro,
Basa ni Dario sa arko sa pasukan, isang hardin ng mga paru-paro. Nagpark siya sa isang lugar na hindi kapansin-pansin at sumunod sa kanila. Nagtatago sa likod ng malalaking puno at mga halaman. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal, isang manonood sa isang buhay na dapat sana ay bahagi siya. At doon, nasaksihan niya ang isang mahika. Nakita niya si Ligaya na maingat na inalalayan si Tala patungo sa isang malaking bush ng santan na pinamamahayan ng mga paru-paro. Sila ay tumayo doon ng tahimik, nakikinig. Naririnig mo ba yan, Tala? Bulong ni Ligaya. Ang mahinang pagaspas ng kanilang mga pakpak, ang kanilang sayaw sa hangin. Tumango si Tala. Ang kanyang muka ay nakatingala, na tila sinusubukang makita ang sayaw na yon sa pamamagitan ng tunog. Pagkatapos, may isang paru-parong may kulay na bughaw at itim na dumapo sa isang bulaklak malapit sa kanila. Sa isang galaw na puno ng ingat at pasensya, dahan-dahang inilapit ni Ligaya ang kamay ni Tala. At sa isang himala, ang paru-paro ay lumipat mula sa bulaklak patungo sa daliri ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Tala kahit hindi ito nakakakita. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka sa pagkamangha. Naramdaman niya ang maliliit na paa nito, ang halos hindi maramdamang bigat. Si Dario, mula sa kanyang pinagtataguan, ay napigil ang hininga. Yaya, anong kulay niya? Tanong ni Tala. Ang boses ay isang pabulong na panalangin. Ngumiti si Ligaya, isang nangiting puno ng dalisay na pagmamahal. Hinawakan niya ang isa pang kamay ni Tala at inilagay sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng puso mo ngayon, yung mabilis na tibok dahil sa tuwa at gulat? Ganyan ang kulay ng matingkad na bughaw, paliwanag niya. At yung pagaspas ng pakpak niya sa daliri mo, yung pakiramdam na parang isang napakagaan na halik ng hangin, iyan ang kulay ng kalayaan, Tala. Kulay itim na may kinang, tulad ng kalangitan sa gabi na puno ng bituin. Napapikit si Dario. Ang kulay ng kalayaan, ang tibok ng puso bilang kulay bughaw. Kailanman sa kanyang buhay, sa lahat ng kanyang business deal at mga investment, wala siyang narinig na mas malalim at mas totoo kaysa roon. Hindi lang niya inaalagaan si Tala. Tinuturuan niya itong makita ang mundo. Hindi pa doon natapos. Inilibot siya ni Ligaya sa hardin. Ipinahawak sa kanya ang magaspang na balat ng isang puno. Ipinamoy ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita. Ito ang kulay puti, Tala, ang kulay ng kadalisayan, sabi ni Ligaya. Ipinaupo niya ito sa damuhan para maramdaman ang init ng araw sa balat. At ito naman ang kulay dilaw, ang init ng yakap. Si Dario ay nanatiling nakasandal sa isang puno ng akasya, hindi makagalaw. Bawat eksena ay isang sampal sa kanyang pagiging ama. Kailan niya huling hinawakan ang kamay ni Tala para lang maglakad? Kailan niya huling sinubukang ipaliwanag kung ano ang itsura ng isang bulaklak? Ang tanging na ibibigay niya ay mga laruan na hindi nito makita, mga damit na hindi nito mapili, isang bahay na hindi nito maramdaman. Ang paghanga sa puso niya para kay Ligaya ay unti-unting lumaki, kasabay ng isang bagong usbong na pag-asa. Siguro hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Siguro, kaya pa niyang matuto. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang nagring ang kanyang telepono. Ang ingay ay tila isang malakas na pagsabog sa katahimikan ng hardin. Mabilis niya itong sinagot. Nasaan ka na? Bungad ng iritadong boses ni Isla. May bisita tayo. The Wilsons are here. Nakakahiya. Wala ka rito para salubungin sila. Napatingin si Dario sa dalawang anino sa di kalayuan. Si Ligaya at si Tala, magkayakap na nakaupo sa damuhan, tumatawa. Iyon ang totoong mundo. Iyon ang mahalaga. Tumingin siya sa kanyang telepono. Ang boses ni Isla ay patuloy sa pagrereklamo. Iyon ang mundong kanyang ginawa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang loob. Isang desisyon
na matagal nang dapat niyang ginawa. "Pauwi na ako," sagot niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang bakal na determinasyon. "May kailangan tayong pag-usapan." Para kay Isla Revilla Montesillo, ang paraiso ay mayroong presyo at binayaran niya ito. Ang presyo ay ang kanyang kalayaan, ang kanyang mga dating pangarap na ipinagpalit niya para sa isang apelyidong may bigat, isang bahay na kasing laki ng isang palasyo, at isang buhay kung saan ang salitang problema ay kasing dayuhan ng salitang badyet. Ang Villa Amihan, ang kanyang perpektong paraiso. Ngunit sa mga nakalipas na araw, naramdaman niya ang pagpasok ng isang lason, isang banayad, halos hindi napapansing kamandag na unti-unting sumisira sa kanyang perpektong mundo. Ang lason ay may pangalan, ligaya. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng gabing iyon nang umuwi si Dario ng maaga. Ang pag-uusap na kasunod noon ay hindi isang sigawan. Mas malala pa roon. Ito ay isang malamig at matalim na pag-uusap. Tinanong siya ni Dario tungkol sa kung paano niya tratuhin si Tala. Ipinagtanggol ni Isla ang sarili. Sinabing disiplina lang ang kanyang ginagawa, na kailangan ito ng bata. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Paghuhusga at pagkabigo. Mula noon, nagbago si Dario. Palagi na itong umuuwi ng maaga. Minsan, nakikita niya itong nakatayo lang sa may pinto. Pinagmamasdan si Tala at si Ligaya. Hindi na siya nito kinakausap tungkol sa mga party o business trips. Ang mga mata niya, na dati ay laging nakatuon sa kanya sa mga sosyal na pagtitipon, ay tila tumatagos na lang sa kanya ngayon, naghahanap ng kung ano. At si Isla, isang babaeng sanay na maging sentro ng atensyon, ay nakaramdam ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Takot. Takot na ang paraisong binayaran niya ay biglang mawala, at ang galit niya ay naghahanap ng isang pagbubuntunan. Isang hapon, habang si Ligaya ay namamalengke kasama ang driver, ginawa ni Isla ang isang bagay na hindi niya aakalaing gagawin niya. Pumasok siya sa silid ng mga katulong. Pumasok siya sa kwarto ni Ligaya. Ang kwarto ay maliit, simple at malinis. Walang mamahaling palamuti. Walang anumang personal na bagay maliban sa isang maliit na Biblia sa ibabaw ng mesa at isang luma, kupas ng larawan ng isang babaeng kamukha ni Ligaya na may kalong na isang maliit na batang babae. Pinagmasdan ni Isla ang larawan. Sino ito? Isang kapatid? Isang pamangkin? Itinabi niya ang tanong na iyon. Hindi iyon ang mahalaga. Hinalughog niya ang lahat. Ang maliit na aparador. Ang mga drawer. Wala siyang nakita. Walang mga lihim na liham. Walang mga nakatagong yaman. Ang tanging laman ng mga drawer ay mga damit na maayos na nakatupi at ang amoy ng murang sabon. Ang simpleng buhay ni Ligaya ay isang insulto sa komplikadong mundo ni Isla. Ang kawalan ng maibabatong dumi sa pagkatao nito ay lalong nagpagalit sa kanya. Kinagabihan, sa hapunan, sinimulan ni Isla ang kanyang unang atake. Habang nagsasalin siya ng red wine sa kanyang kopa, sinadya niyang iwas-iwas ang kanyang kamay at ang mamahaling alak ay tumapon sa puting-puting mantel na galing pa sa Belgium. Oh my goodness! Tili niya. Kunwari ay nabigla. How clumsy of me. Agad na lumapit si Ligaya na may dalang basahan. Ako na po, ma'am, sabi nito. Habang pinupunasan ni Ligaya ang mantsa, tiningnan ni Isla si Dario at nagsalita sa isang boses na puno ng pagkadismaya. This is what happens when the staff gets too comfortable. Siguro napapabayaan na ang mga detalye sa sobrang pagtutok sa ibang bagay. Ang parinig ay malinaw, direktang nakatutok kay Ligaya. Ngunit hindi niya nakuha ang reaksyong inaasahan niya mula kay Dario. Tumingin lang ito sa kanya, isang tinging blangko, bago ipagpatuloy ang pagkain. Walang pagsang-ayon, walang simpatiya.
Ang pananahimik ni Dario ay mas malakas pa sa isang sigaw. Nabigo ang kanyang plano. Kinabukasan, sinubukan niya ang ibang paraan. Habang si Dario ay nagtatrabaho sa kanyang home office, kinuha ni Isla ang kanyang telepono at tinawagan ng isa sa kanyang mga amiga. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses habang naglalakad-lakad sa pasilyo, sapat na para marinig ni Dario. Oo, Mare, nakakaloka nga eh, sabi niya sa telepono. This Yaya of Tala, she's a bit too much, you know. Masyadong attached. It's becoming unhealthy. Parang kinukuha na niya ang papel na hindi naman sa kanya. You have to be careful with these people. Baka may hidden agenda. Narinig niya ang pagtigil ng pagtipa sa keyboard mula sa loob ng opisina ni Dario. Naghintay siya, ngunit walang pinto na bumukas, walang boses na sumaway sa kanya. Tanging ang nakabibinging katahimikan lamang. Ang kanyang mga salita ay tila mga batong ibinato sa isang malalim na balon na wala lang sa dilim. Ang huling baraha ni Isla ay ang mismong bata. Kung hindi niya kayang sirain si Ligaya sa mata ni Dario, susubukan niyang sirain ang pagtingin ni Tala sa kanyang yaya. Naabutan niya si Tala sa music room. Nakaupo sa harap ng piano. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga teklado. Dala ni Isla ang isang malaking kahon na may laso. Tala, darling, sabi niya sa pinakamatamis niyang boses. Look what Mommy Ayla bought for you. It's a talking doll from Germany. Sabi nila, she can sing in 5 different languages. Inilapag niya ang kahon sa kandungan ng bata. Kinapa ito ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay sinundan ng hugis ng kahon. Ngunit walang kislap ng pananabik sa kanyang mukha. Thank you po, Mama Ayla, sabi niya ng magalang. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mukha. Ang mga mata na natatakpan ng dilim ay tila nakatingin sa direksyon ng pinto. Nasaan po si Yaya Lia? Ang simpleng tanong na yon, ang inosenteng paghahanap na yon, iyon ang sumira sa huling piraso ng kontrol ni Isla. Lahat ng kanyang ginawa, ang pagpapakasal kay Dario, ang pagtitiis sa isang batang hindi niya naman kadugo, ang pagpapanatili ng perpektong imahe ay nabaliwala dahil sa isang hamak na kasambahay. Ang laruan, ang pera, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang silbi laban sa isang pagmamahal na hindi niya kayang ibigay at lalong hindi niya kayang bilhin. Ang kabiguan ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Isang determinasyon. Tapos na ang mga maliliit na laro. Tapos na ang mga parinig. Kung gusto niyang tanggalin ang lason, kailangan niyang sunugin ang buong hardin. Pumasok siya sa kanyang silid. Ang mukha ay isang maskara ng kalmadong galit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ng isang taong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang taong sanay gumalaw sa dilim. Isang pribadong investigador. Dinial niya ang numero. Sa unang ring pa lang, may sumagot na. Isla, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Isla. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang bubog. May trabaho ako para sa'yo. Isang babae. Ligaya Santos ang pangalan. Kasambahay namin. Anong kailangan mong malaman? Humugot ng malalim na hininga si Isla. At habang tinitingnan niya ang kanyang perpektong refleksyon sa salamin, binitiwan niya ang kanyang utos. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Bawat sikreto, bawat dumi. Hanapin mo ang pinakamadilim na bahagi ng buhay niya at ibigay mo sa akin. Para kay Ligaya Santos, ang tunog ng ulan ay may dalang alaala. Habang ang malakas na buhos nito ay humahampas sa maliit na bintana ng kanyang silid at ang bawat kidlat ay panandali ang ginuguhit ang mga anino sa loob. Hindi takot ang kanyang nararamdaman, kundi isang pamilyar na pangungulila. Ang bawat patak ay tila isang bulong mula sa nakaraan, isang oyayi na matagal nang natapos. Nakatitig siya sa kupas na larawan sa ibabaw ng kanyang mesa.
Ang larawan niya, mas bata pa, yakap ang isang munting anghel na may mga matang kasing liwanag ng dalawang bituin. Si Maya, ang kanyang Maya, sa mga gabing tulad nito, ang yakap ng nakaraan ay mas mahigpit, mas totoo. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa uyayin ng ulan. Aww! Napabalikwas ng bangon si Ligaya. Ang sigaw ay hindi bahagi ng kanyang alaala. Ito ay totoo. At alam niya kung kanino yon galing, si Tala. Hindi na siya nagabalang magsuot ng tsinelas. Ang mga paa niyang nakayapak ay mabilis at walang ingay na tinahakang pasilyo. Bawat kulog ay tila sumasabay sa mabigat na kabog ng kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa silid ni Tala, narinig niya ang iba pang mga boses. Ano ba yan? Patigilin niyo nga yan! Boses iyon ni Aisla. Puno ng pagkainis, hindi pag-aalala. Ginising niya ang buong bahay. Pagdating niya sa bukana ng pinto, naabutan niya ang isang eksena ng kaguluhan. Nakaupo si Tala sa gitna ng kanyang kama. Nanginginig. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Si Dario ay nakatayo sa tabi nito. Ang mga kamay ay nakaamba na. Tila gustong humawak ngunit hindi alam kung paano. Shh, anak. It's just thunder, sabi ni Dario. Ang boses ay nag-aalangan. Ang mga salita ay tila hiram. It's okay. Daddy's here. Ngunit lalo lang umiyak si Tala. Ang mga kamay ay nakatakip sa tainga. Ayoko po. Ayoko po. May monster. Walang monster. Singhal ni Aisla mula sa may pinto. Nakapamiwang. Dario, do something. This is ridiculous. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ligaya. Hindi niya kailangan ng salita. Ang tanging kailangan niya ay ang instingto ng isang ina na matagal na niyang itinatago. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na sitwasyon. Nagkatinginan sila ni Dario at sa mga mata ng kanyang amo, nakita niya hindi ang awtoridad ng isang CEO, kundi ang pagkalito at kawalan ng magawa ng isang ama. Lumapit siya sa kama, umupo sa gilid nito, at walang pag-aalinlangang niyakap ang nanginginig na katawan ni Tala. Shh, alaga ko. Bulong niya. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa basang buhok ng bata. Nandito na si Yaya. Ligtas ka na. Ang katawan ni Tala ay matigas pa rin sa takot. Ngunit sa init ng yakap ni Ligaya, unti-unti itong lumambot. Ang mga hikbi nito ay nagsimulang maging mas mahina. Isinandal ni Ligaya ang ulo ng bata sa kanyang dibdib at sinimulan niyang ihele ito, tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. At pagkatapos, sa gitna ng ugong ng ulan at kulog, nagsimula siyang kumanta. Hindi ito isang masayang kanta. Ang himig ay luma, malungkot, ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan na kayang patahimikin ang anumang bagyo. Tulog na, bunso kong mahal. Ang mga talay nariyan, kahit ang ulap ay itim, sa panaginip, ika'y liliwanag din. Ang boses ni Ligaya ay hindi perpekto. May bahagyang panginginig dito, ngunit ang bawat nota ay balot ng isang damdaming hindi kayang ituro ng anumang music school. Ito ay isang awit na isinilang mula sa pagmamahal at hinulma ng kalungkutan. Unti-unti, ang mga hikbi ni Tala ay napalitan ng malalim na paghinga. Ang mga kamay na nakatakip sa tainga ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang kanyang ulo ay mas lalong sumubsob sa dibdib ni Ligaya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa gitna ng isang malakas na kulog, si Tala ay mahimbing nang natutulog. Payapa sa gitna ng bagyo. Ligtas sa yakap ng kanyang yaya. Natahimik ang buong silid, maging si Isla ay hindi makapagsalita. Nakatitig lang sa eksena. Maingat na inihiga ni Ligaya si Tala pabalik sa kama. Kinumutan ito at hinalikan sa noo. Akma na sana siyang tatayo para tahimik na umalis ng isang boses ang pumigil sa kanya.
Saan mo, saan mo narinig ang kantang yan? Napalingon si Ligaya, si Dario. Nakatayo ito, na tila isang estatwa, ang muka ay maputla sa ilaw na nagmumula sa lampara. Ang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagtataka, at isang bagay na hindi maintindihan ni Ligaya. Nag-iwas siya ng tingin. Ang simpleng tanong na yon ay tila isang susi na muling binuksan ng isang baul ng mga alaala na pilit niyang isinasara. Sir? Mahina niyang tanong, nagkukunwaring hindi narinig ng malinaw. Ang oyayi. Pag-uulit ni Dario, ang boses ay mas mariin ngayon. That lullaby, ang asawa ko. Ang yumaong ina ni Tala. Iyan ang kinakanta niya noon. Napahigpit ang kapit ni Ligaya sa kanyang palda. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sa lahat ng sikreto sa mundo, hindi niya inaasahan ang isang ito. Tumalikod siya. Ayaw niyang makita ni Dario ang luhang biglang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang ulan sa labas ay nagsilbing takip sa bagyo sa loob ng kanyang puso. May mga awit na hindi nalilimutan, sir. Sagot niya. Ang boses ay isang mahinang bulong, basag ng isang emosyong hindi niya masabi. Lalo na kung para sa isang anak. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis ngunit maingat. Lumabas siya ng silid. Iniwan si Dario na nakatayo roon. Nalilito. At mas maraming tanong ngayon kaysa noong nagsimula ang gabi. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, ang bawat hakbang ay isang pagpipigil sa pag-agos ng kanyang mga luha. Ang oyayi na yon ay hindi para kay Tala. Hindi rin para sa yumaong asawa ni Dario. Ang oyayi na yon ay para kay Maya. Ang napiling tagpuan ni Isla ay isang mamahaling coffee shop sa puso ng Makati, isang lugar na puno ng mga taong abala sa kani-kanilang mundo. Perpektong lugar para sa isang transaksyon na hindi dapat mapansin. Nakaupo siya sa isang sulok, suot ang kanyang malaking sunglasses na tila pananggalang, habang ang kanyang perpektong manicure na mga daliri ay walang pasensyang tumatambol sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Eksaktong 4:00, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanyang mesa. Hindi ito mukhang brusko o kahina-hinala. Mukha itong isang business executive, malinis at professional. Ito ang dahilan kung bakit si Mr. Delgado ang pinakamahusay sa kanyang larangan. Ma'am Isla, bati nito, isang magalang na tango ang ibinigay. Hindi ngumiti si Isla. Delgado, sit. Umupo ang imbestigador, inilapag ang kanyang briefcase sa sahig. I have what you asked for. I certainly hope so. I'm not paying you to waste my time. Mataray na sagot ni Isla. Walang emosyong kinuha ni Mr. Delgado ang isang payak na brown envelope mula sa kanyang briefcase at maingat na inilapag ito sa mesa. It's all in there, everything. Tinitigan ni Isla ang envelope. Sa loob ng manipis na papel na yon ay naroon ang bala na kanyang kailangan. Ang kapangyarihan. Good. The payment has been transferred to your account. You may go. Hindi na nagtanong pa ang lalaki. Tumayo ito, tumangumuli at naglakad palayo na wala sa karamihan na parang isang multo. Naiwan si Isla kasama ang sobre. Hindi niya ito agad binuksan. Ninamnam niya ang sandali. Ang pananabik. Pagkaraan ng ilang minuto, kinuha niya ang envelope, tumayo, at naglakad patungo sa isang mas liblib na bahagi ng coffee shop, malayo sa mga bintana. Umupo siya at sa wakas, binuksan ito. Ang unang papel na kanyang nakita ay isang kopya ng birth certificate. Pangalan, Maya Santos, ina. Ligaya Santos. Ang sumunod na papel ay mas malamig, mas brutal. Isang death certificate. Pangalan, Maya Santos. Edad sa pagkamatay, 5 taong gulang. Dahilan ng pagkamatay, acute lymphoblastic leukemia. Napatigil si Isla. Leukemia, isang sakit, isang trahedya. Sa isang saglit, isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang nakaramdam ng kung ano.
awa, ngunit mabilis niya itong iwinaksi na parang isang langaw. Ang kahinaan ay hindi bahagi ng kanyang mundo. At sa ilalim ng mga dokumento, naroon ang pinakamahalagang piraso, isang luma at kupas na litrato. Sa litrato, isang mas batang ligaya ang nakangiti ng buong puso, isang ngangiting hindi pa nababahiran ng lungkot na nakikita niya ngayon. Kalong nito ang isang maliit na batang babae, si Maya, na may mahabang buhok at mga matang kumikinang sa saya. Isang larawan ng perpektong pagmamahala ng isang ina at anak. Pinagmasdan ni Isla ang mukha ng bata. At doon, nakita niya ito. Hindi ito isang malinaw na pagkakahawig, ngunit may isang bagay sa hugis ng mukha, sa paraan ng pagngiti. Isang anino, isang multo ni Tala. O baka naman, iyon lang ang gustong makita ng kanyang mga mata. Iyon ang nagbigay buhay sa kanyang teorya. Kaya pala ganoon na lang ang pag-aalaga niya. Kaya pala alam niya ang oyayi. Hindi ito simpleng pagmamalasakit ng isang kasambahay. Ito ay isang desperadong pagtatangka ng isang ina na muling buhay ng kanyang nawalang anak sa katauhan ng ibang bata. Ito ay hindi malusog. Ito ay mali. Ito ay perpekto. Isang dahan-dahan, malamig, at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isla. Hindi ito isang nangiti ng kaligayahan, kundi isang nangiti ng isang manlalaro ng chess na nakakita ng isang tiyak na checkmate. Ito na. Ito ang pamatay. Ito ang sandatang hindi kayang talunin ng anumang pagtatanggol ni Dario. Dahil hindi ito tungkol sa pagiging malupit niya, kundi tungkol sa pagiging mapanganib ni Ligaya para kay Tala. Maingat niyang ibinalik ang mga dokumento at ang litrato sa loob ng envelope. Ang bawat galaw niya ay may bagong kumpiyansa, isang bagong kapangyarihan, tapos na ang kanyang pangangamba. Ngayon, siya na ulit ang may kontrol. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang isip ay mabilis na nagpaplano. Hindi ito dapat maging isang simpleng pag-uusap. Kailangan itong maging isang palabas. Isang family dinner, isang gabi kung saan ang lahat ay naroon, kung saan ang bawat isa ay magiging saksi sa pagbagsak ng Santa Santitang kasambahay. Binuksan niya ang kanyang messages at hinanap ang pangalan ni Dario. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Bawat letra ay puno ng nakatagong lason at matamis na pananabik. Darling, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. May sorpresa ako para sa ating lahat. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Pinindot niya ang send. Habang tinitingnan niya ang salitang delivered sa screen, alam niyang hindi lang ito isang simpleng mensahe. Ito ay isang declaration ng giyera. Ang mensahe ni Isla ay nakabitin sa isipan ni Dario na parang isang madilim na ulap, isang sorpresa, isang bagay na magpapabago sa lahat. Sa karanasan niya sa negosyo, natutunan niyang mag-ingat sa mga pangakong masyadong enggrande. At sa karanasan niya bilang asawa ni Isla, natutunan niyang ang mga sorpresa nito ay madalas para sa sarili niyang kapakanan. Ngunit bago dumating ang gabi, bago ang anumang sorpresa, may isang bagay na kailangan munang gawin si Dario. Kailangan niyang subukan. Pagkatapos ng kanyang nasaksihan sa hardin ng mga paru-paro, isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Kailangan niyang ipakita, hindi kay Isla, hindi kay Ligaya, kundi kay Tala at sa kanyang sarili na kaya niyang maging isang ama. At tulad ng isang general na naghahanda para sa isang giyera, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang yaman. Kinahapunan, bago pa man dumating ang gabi ng sorpresa ni Ila, isang malaking delivery truck ang huminto sa harap ng Villa Amihan. 4 na lalaking nakauniporme ang maingat na ibinaba ang isang dambuhalang kahon. Si Isla, na nagmamasid mula sa bintana ng sala, ay tinaasan lamang ito ng kilay, masyadong abala sa paghahanda ng kanyang sariling palabas
para mag-aksaya ng panahon sa kung anuman ang binili na naman ni Dario. Sa loob ng 1 oras, ang lumang piano ni Tala, isang disenteng baby grand na regalo pa ng kanyang yumaong ina, ay maingat na inilipat sa isang sulok. At sa gitna ng music room, ipinuwesto ang bago. Isang Fagioli concert grand piano, isang itim na lakerong halimaw na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ang pinakamahusay, ang pinakamahal, isang instrumentong karapat-dapat sa pinakamagagaling na entablado sa buong mundo. Nakatayo si Dario sa may pinto, pinagmamasdan ang mga trabahador na pinupunasan ang bawat alikabok. Mayroong isang ngiti ng pag-asa sa kanyang mga labi. Ito ang magpapakita ng kanyang pagmamahal. Isang engranding kilos, isang bagay na hindi kayang pantayan ng mga kwento tungkol sa paru-paro o mga kastilyong gawa sa karton. Tala, tawag niya. Ang boses ay puno ng pananabik. Ligaya, pakidala si Tala rito. Ilang sandali pa, dumating si Ligaya, akay-akay si Tala. Sir Dario? Ngumiti si Dario ng malapad. Lumapit siya sa kanyang anak at marahang inilagay ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Anak, may regalo ako sa'yo. Dinala niya si Tala sa harap ng bagong piano. Ang laki nito, ang lamig ng lakerong kahoy, ang bango ng pagiging bago. Lahat ay banyaga sa pandama ng bata. Isang bagong piano, buong pagmamalaking sabi ni Dario. Ang sabi nila, ito raw ang may pinakamagandang tunog sa buong mundo. Para sa'yo yan, anak, para mas maging magaling ka pa. Hinawakan niya ang kamay ni Tala at inilapat sa mga teklado. Inaasahan niyang mararamdaman ang pananabik, ang tuwa. Ngunit ang naramdaman lang niya ay ang pag-aalinlangan sa mga daliri nito. Marahang pinindot ni Tala ang isang teklado. Isang perpekto, malinaw, at mayaman na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit walang reaksyon mula kay Tala. Pinindot niya ang isa pa at isa pa. Ang kanyang mukha ay blangko, na tila isang musikero na sumusubok ng isang instrumentong walang kaluluwa. It's beautiful, Itay, sabi niya. Ngunit ang boses ay walang buhay. Ito ay magalang, ngunit hindi masaya. You like it? Tanong ni Dario. Ang pag-asa sa kanyang boses ay unti-unting namamatay. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay marahang gumapang sa ibabaw ng piano. Kinakapa ang laki nito, ang mga kanto. Pagkatapos, tumingala siya sa direksyon ng boses ng kanyang ama at nagtanong sa isang maliit na boses na tumusok sa puso ni Dario na parang isang karayom. Itay, pwede po bang ibalik na lang natin yung luma? Napatanga si Dario. Bakit? Mas maganda ito. Mas mahal. Agad niyang pinutol ang sarili. Mas mahal. Iyon ba talaga ang basihan niya ng pagmamahal? Hindi po sanay yung mga daliri ko. Paliwanag ni Tala. Ang boses ay malungkot. At saka, yung luma po. Yun po yung tinutugtugan namin ni Yaya Lia. Kabisado ko na po yung mga gasgas sa gilid niya. Ang mga gasgas, ang mga marka ng alaala. Iyon pala ang mahalaga. Hindi ang perpektong tunog o ang kumikinang na itsura. Ang kanyang engranding regalo ay hindi isang tulay. Isa itong pader na lalong naglayo sa kanila. Bago pa makasagot si Dario, biglang lumiwanag ang mukha ni Tala na para bang may naaalalang isang mas magandang regalo. Itay, halika po. May ipapakita ako sa inyo. Mas maganda pa rito. Hinila niya ang kamay ni Dario. Ang paghila ay puno ng pananabik. Isang bagay na hindi niya naramdaman para sa piano. Nagpahila si Dario, nalilito, habang si Ligaya ay tahimik na sumusunod sa likuran nila. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-unawa. Dinala siya ni Tala, hindi sa hardin, hindi sa sala, kundi sa isang lugar na bihirang puntahan ni Dario. Ang bodega sa likod ng kusina. Tada, masayang sabi ni Tala, pagbukas ni Ligaya ng pinto. Ang tumambad kay Dario
ay isang koleksyon ng mga lumang karton, mga kahon ng appliances, mga balikbayan box, mga pinaglumaan. Ngunit sa mata ni Tala, ito ay ibang-iba. Ito po ang kastilyo namin ni Yaya Lia, sabi niya habang hinihila si Dario papasok. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay nanunuot sa ilong. Ito po yung pinakamataas na tore, sabi niya. Tinuturo ang isang kahon ng refrigerator. Doon po ako tumitingin sa mga bituin. At ito naman po yung bintana kung saan pumapasok yung mga alaga naming dragon. Nakatayo si Dario sa gitna ng mga karton, hawak ang kamay ng kanyang masayang anak at pakiramdam niya ay siya ang pinakatanga at pinakamahinang tao sa buong mundo. Ang kanyang milyon-milyong pisong piano ay hindi kayang tumbasan ng saya na naidudulot ng mga basurang ito dahil ang mga kahon na ito ay binuo ng imahinasyon, binuo ng pasensya, binuo ng pagmamahal. Ang kanyang piano ay binili lang. Tumalikod siya, bumalik sa marangyang bahay. Iniwan niya si Tala sa kanyang kaharian, sa kanyang totoong paraiso. Naupo si Dario sa upuan ng bagong Fagioli piano. Hinaplos niya ang perpektong mga teklado. Ito ay malamig. Walang buhay. Isang mamahaling muebles. Isang simbolo ng kanyang kabiguan. Ito ang kanyang ginintuang hawla. At ipinipilit niyang ikulong dito ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang katahimikan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Isla. Darling, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. May sorpresa ako para sa ating lahat. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Binasa niya ang mensahe. Ang mga salita ay tila may sariling lamig. Mas malamig pa sa mga tekladong nasa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang sorpresa. Ngunit sa bigat ng kanyang puso sa mga sandaling iyon, alam niyang hindi ito magiging maganda. Ang hapunan ay inihain, ngunit walang sino man ang tunay na kumakain. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato ay masyadong malakas, masyadong matalas, na tila mga putok ng baril sa isang silid na walang hangin. Ang pagkain na inihanda ng isang mamahaling chef ay lasang karton sa panlasa ni Dario. Nakatayo si Ligaya sa isang sulok, tulad ng dati, handang maglingkod. Ngunit kahit siya ay tila nakakaramdam sa kakaibang enerhiya sa silid. Ang kanyang mga galaw ay mas maingat. Ang kanyang mga mata ay laging nakasulyap kay Tala na para bang isang inahing ibon na nagbabantay sa kanyang sisiw mula sa isang di nakikitang panganib. Ang tanging tao na tila masaya ay si Isla. Mayroong isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang ngiti na hindi umaabot sa mga ito. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang kalkuladong pagganap. Para siyang isang mandaragit na naglalaro muna sa kanyang biktima bago ito tuluyang sakmalin. You know, darling, biglang sabi ni Isla. Binabasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay matamis, na parang pulot na may halong lason. Tumingin siya kay Dario, ngunit alam ni Dario na ang mga salita ay hindi para sa kanya. I was reading something fascinating today, a psychological article. Hindi sumagot si Dario, naghihintay lang. It was about grief. Patuloy ni Isla, inilapag ang kanyang wine glass. About how, when a mother loses a child, sometimes the wound never truly heals. It festers. It becomes an obsession. Napatingin si Dario kay Ligaya. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng balikat nito. The article said, nagpatuloy si Isla, ang kanyang mga mata ay direkta ng nakatitig kay Ligaya, that sometimes, in their desperation, these mothers, they try to find a replacement. They look for another child to pour all that misplaced love into. It's quite tragic, really. They convince themselves that it's love, but it's actually a sickness, a desperate attempt to fill a void.
Bawat salita ay isang patak ng asido. Ang hangin sa silid ay naging mahirap hingahan. Nakita ni Dario ang pamumutla ng mukha ni Ligaya. Ang hawak nitong pitsel ng tubig ay bahagyang nanginig. Si Tala, na hindi naiintindihan ang mga salita, ngunit nararamdaman ang bigat ng mga ito, ay nagsalita. Itay, what is Mama Ayla talking about? Nothing, anak. Just eat. Sagot ni Dario. Ang boses ay mariin. Ngunit si Isla ay hindi pa tapos. Ito pa lang ang simula ng kanyang palabas. It's a story, Tala. Sabi ni Isla. Ang boses ay bumalik sa pagiging matamis. A sad story about a woman who couldn't let go. At doon, ginawa niya ang kanyang huling galaw. Inilabas niya mula sa kanyang tabi ang isang brown envelope. Sa isang mabilis, ngunit dramatikong kilos, inihagis niya ito sa gitna ng mesa. Ang sobre ay gumawa ng isang mahinang tunog. Sa paglapag nito sa kahoy, isang tunog na sa katahimikan ng silid ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Ang mga laman nito ay kumalat. Isang birth certificate, isang death certificate, at isang kupas na litrato. Hindi ba't nakakaantig ng puso, Dario? Sabi ni Ihla. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang malupit na tagumpay. It seems my article reading was quite timely. Itinuro niya ang mga papel. Ang ating kasambahay ay hindi lang pala isang simpleng tagapag-alaga. Isa siyang ina na naghahanap ng pamalit sa nawala niyang anak. Naniga si Dario. Ang kanyang mga mata ay napako sa litrato. Isang masayang ligaya. Kalong ang isang batang babae. Si Maya. Pagkatapos ay tumingin siya sa death certificate. Leukemia, 5 taong gulang. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang oyayi, ang walang kapantay na pasensya, ang pag-ibig na ibinubuhos nito kay Tala. May mga awit na hindi nalilimutan, lalo na kumpara sa isang anak. Ang mga salita ni Ligaya ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Napatingin siya kay Ligaya. Nakatayo ito na parang isang estatwang gawa sa asin, nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha nito ay walang kulay at ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, walang tunog, walang hikbi. Tanging tahimik na agos ng isang pusong winasak. Yaya Lia? Tanong ni Tala. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng pagkalito at takot. Naramdaman niya ang tensyon, ang sakit sa hangin. Inunat niya ang kanyang kamay, kinakapa ang direksyon ni Ligaya. Yaya? Why are you crying? Ngunit si Ligaya ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang pinakatatagong sugat ay binuksan at isiniladlad para pagpiestahan. Tiningnan ni Dario ang kanyang asawa. Si Isla ay nakangiti, naghihintay ng kanyang reaksyon, naghihintay ng kanyang galit na ibubuhos kay Ligaya. Ngunit habang tinitingnan ni Dario ang nagdurugong puso ni Ligaya, at pagkatapos ay ang nagtatagumpay na mukha ni Isla, ang damdamin sa loob niya ay hindi pagdududa, hindi ito hinala. Ito ay isang nakakapasong galit. Isang galit na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya sa buong buhay niya. At kasabay nito, isang nakabibinging kalinawan. Sa wakas, nakita niya si Isla. Hindi bilang kanyang magandang asawa, hindi bilang madrasta ng kanyang anak. Nakita niya ito sa kung ano talaga ito. Isang halimaw na nakasuot ng damit ng isang anghel. Para kay Ligaya, ang mga sumunod na sandali ay malabo. Ang marangyang dining room ay tila isang entablado. At siya ang sentro ng isang malupit na dula na hindi niya alam kung paano tatakasan. Ang mga tingin, ang nagtatagumpay na tingin ni Isla, ang hindi niya mabasa, ngunit nag-aapoy na tingin ni Dario, ang nag-aalalang pagtawag ni Tala, lahat ay tila mga pako na lalong nagbaon sa kanya sa kahihiyan. Nananatili ang mga salita ni Isla sa kanyang isipan. Umuulit-ulit
na parang isang sirang plaka, isang ina na naghahanap ng pamalit, isang sakit, isang desperadong pagtatangka. Totoo ba? Ang pagmamahal ba niya kay Tala ay isa lamang anino ng kanyang pagmamahal kay Maya? Ang bawat yakap, bawat uyayi, bawat tawa, lahat ba yun ay kasinungalingan lamang na ibinubulong niya sa sarili para takpan ang isang sugat na hindi kailanman maghihilom? Ang pagdududang iyon na itinanim ng lason ni Isla ay mas masakit pa kaysa sa mismong pagbubunyag. So, what do you have to say for yourself, Ligaya? Narinig niyang sabi ni Isla. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Wala ba man lang paliwanag? O baka naman totoo ang lahat? Hindi siya makasagot. Anong sasabihin niya? Na mahal niya si Tala para sa kung sino si Tala, hindi bilang pamalit kay Maya? Na ang pag-aalaga niya sa bata ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang wasak na buhay? Sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Ang ebidensya ay nakakalat na sa mesa. Ang litrato, ang death certificate, ang kanyang nakaraan. Nang walang sinasabi, tumalikod si Ligaya. Hindi niya kayang harapin ang mga tinging iyon. Hindi niya kayang ipagtanggol ang isang bagay na sa mga sandaling iyon, maging siya ay hindi na sigurado. Pasensya na po. Iyon lang ang tanging salitang nagawa niyang ibulong. Isang bulong na halos kainin ng katahimikan. At pagkatapos, naglakad siya palayo. Bawat hakbang palayo sa dining room ay parang isang milya. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin ng pagkatalo. Pagpasok niya sa kanyang maliit na silid, isinara niya ang pinto. Doon, sa kaligtasan ng 4 na sulok ng kanyang munting mundo, ang pagpipigil na kanyang itinayo ay gumuho. Napasandal siya sa pinto at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ang mga luhang kanina pa, tahimik na dumadaloy, ay naging isang malakas na agos. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at humagulgol. Isang tunog na pinipilit niyang walang makarinig. Isang tunog ng isang pusong pinipiga hanggang sa wala nang matira. Ang lahat ay nawala. Ang tiwala ni Sir Dario, ang respeto, ang tahanan na itinuring na niyang kanya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang karapatan niyang mahalin si Tala nang walang bahid ng mali siya. Ginawa ni Isla ang kanyang nakaraan na isang krimen at ang kanyang pagmamahal na isang kasalanan. Paano pa siya mananatili rito? Paano niya haharapin si Tala araw-araw? Dala-dala ang pagdududang, baka nga tama si Isla. Paano niya haharapin si Sir Dario na ngayon ay maaaring tingnan siya bilang isang babaeng may sira sa isip? Hindi. Hindi na niya kaya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang paghagulgol ay napalitan ng isang malamig at basag na determinasyon. Ito na ang katapusan. Binuksan niya ang kanyang maliit na aparador at inilabas ang isang luma ngunit matibay na duffel bag. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga damit. Ang bawat damit ay may alaala. Ang blusang suot niya noong una niyang nakilala si Tala. Ang bestidang suot niya noong kaarawan ng bata. Bawat isa ay isang maliit na patalim sa kanyang puso. Ang huli niyang kinuha ay ang larawan sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang larawan nila ni Maya. Hinaplos niya ang munting mukha sa litrato. Patawarin mo si nanay, anak. Bulong niya. Akala ko kaya ko nang maging masaya ulit. Akala ko kaya kong magmahal ulit. Pero siguro hindi talaga para sa akin yun. Maingat niyang inilagay ang larawan sa loob ng bag. Iyon lang. Ang buong buhay niya ay nagkasya sa isang maliit na bag. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Yaya Lia? Ang boses ni Tala. Nanigas si Ligaya. Ang bawat himay-may ng kanyang pagkatao ay gustong buksan ang pinto at yakapin ang bata. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Yaya Lia? Bakit po kayo umiiyak? Patuloy ng boses sa labas, puno ng pag-aalala. May masakit po ba sa inyo? Napapikit si Ligaya ng mariin. Kinagat ang kanyang labi.
para pigilan ang isa pang hagulgol. Huwag Ligaya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo nang pahirapan ang bata. Hindi siya sumagot. Ang pananahimik niya, ang kanyang magiging paalam. Narinig niya ang malungkot na pagbuntong hininga ni Tala sa labas, sinundan ng mahinang tunog ng mga paang papalayo. Ang bawat hakbang papalayo ng bata ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Naghintay siya. Naghintay siya hanggang ang buong bahay ay tumahimik. Naghintay siya hanggang ang tanging maririnig na lang ay ang tibok ng kanyang sariling puso at ang ugong ng aircon. Hating gabi na. Oras na para umalis. Dala ang kanyang maliit na bag, maingat niyang binuksan ang pinto. Ang pasilyo ay madilim. Naglakad siya na parang isang magnanakaw sa gabi. Ninanakaw ang kanyang sarili, palayo sa nag-iisang lugar na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Narating niya ang hagdanan. Bawat baitang pababa ay isang pagtalikod sa mga alaala. Narating niya ang malawak na sala na ngayon ay nababalot ng dilim at mga anino. Isang huling sulyap. Pagdating niya sa malaking pinto sa harapan, huminga siya ng malalim. Ito na. Ang huling hakbang. Ang paglabas sa gintong hawla at pagbalik sa kawalan. Inabot niya ang doorknob. Ngunit bago pa man niya ito mapihit, isang anino ang lumabas mula sa dilim. Isang bulto ng isang lalaki. At isang boses, malalim at puno ng isang emosyong hindi niya maintindihan, ang nagsalita. Saan ka pupunta, Ligaya? Napaatras si Ligaya, ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Doon, nakatayo sa kanyang harapan, hinaharangan ang kanyang daan palabas, ay si Dario Montesillo. Ang sala ng Villa Amihan na nababalot sa dilim ay naging isang korte. Si Dario ang hukom, si Ligaya ang nasasakdal, at mula sa itaas ng hagdanan, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Si Isla, na naakit ng mga boses, ang kanyang mukha ay isang pinaghalong pagkagulat at pagtataka. Ang lahat ng manlalaro ay naroon para sa huling yugto ng palabas. Saan ka pupunta? Ulit ni Dario, ang kanyang boses ay hindi galit, kundi mabigat. Puno ng isang bigat na tila pasan ng buong mundo. Niyakap ni Ligaya ang kanyang bag na parang isang kalasag. Yumuko siya. Hindi kayang salubungin ang mga mata nito. Aalis na po ako, sir. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi na po ako maaaring manatili rito. At bakit hindi? Tanong ni Dario. Dahil sa mga narinig ninyo, sagot ni Ligaya, ang mga luha ay muling nagbabantang tumulo. Tama po si Ma'am Isla. May anak po akong nawala. At siguro nga po ay hindi tama na ako ang nag-aalaga kay Tala. Sa itaas ng hagdan, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Isla. Nanalo siya. Ngunit ang sagot ni Dario ay hindi ang inaasahan ng sinuman. Hindi tama, sabi ni Dario. Humakbang siya palapit, papalabas sa dilim, at papasok sa sinag ng ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Ligaya. Sa loob ng maraming taon, ako ang ama ni Tala sa papel. Ako ang nagbibigay ng pangalan, ng tirahan, ng pera. Pero ikaw? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay na hindi nabibili ng pera. Ikaw ang nagturo sa kanya kung ano ang kulay ng kalayaan. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng liwanag sa pamamagitan ng musika. Ikaw ang kumanta sa kanya para mapawi ang takot sa gitna ng bagyo. Bawat salita ni Dario ay tila isang balsamo sa mga sugat ni Ligaya at isang sampal sa mukha ni Isla. At ikaw naman, Isla, lumingon si Dario. Ang kanyang tingin ay umakyat sa hagdanan, malamig at matalim na parang yelo. Akala mo ba panalo ka na? Dario, darling, she's unstable. She's using your daughter. Huwag mong isusubo ang pangalan ng anak ko. Putol ni Dario. At sa unang pagkakataon, narinig ni Isla ang isang tunog na hindi niya pa kailanman narinig mula sa kanyang kontroladong asawa. Ang dagundong ng tunay na galit.
Ginawa mong sandata ang pinakamasakit na trahedya sa buhay ng isang tao para lang sa sarili mong kapakanan. Ginamit mo ang sakit niya para manalo sa isang laro na ikaw lang naman ang naglalaro. Bumaba si Isla sa hagdan. Ang mukha ay hindi na nagtatagumpay, kundi puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin, para protektahan tayo. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Dario. Wala kang alam sa salitang yan. Ang alam mo lang ay imahe, pera at kapangyarihan. Ang yaman ko ay kayang bumili ng lahat, Isla. Kayang bilhin ang bahay na ito, ang mga kotse mo, ang mga alahas mo. Pero may isang bagay itong hindi kayang bilhin, ang pagmamahal na ibinibigay ni Ligaya kay Tala. At iyon, Isla, ay isang bagay na hinding-hindi ko ipagpapalit. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa ataol ng kanilang pagsasama. Ang katahimikan na sumunod ay ang tunog ng isang tulay na tuluyan ng nasusunog. Tapos na tayo, Isla, sabi ni Dario. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Bukas na bukas din, tatawagan ko ang abogado ko. Hindi makapagsalita si Isla. Ang kanyang perpektong paraiso ay gumuho sa isang iglap. Tumalikod ito at sa kanyang mga mata, hindi luha ang nakita ni Dario, kundi purong galit. Nang walang anumang salita, umakyat ito pabalik sa hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pagkatalo. Ang korte ay tapos na. Naiwan sa sala si Dario at si Ligaya. Ang tensyon ay napalitan ng isang nakabibinging, emosyonal na katahimikan. Muling humarap si Dario kay Ligaya. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala na. Napalitan ng isang bagay na mas malalim pa. Isang pinaghalong pagsisisi, kalungkutan at pag-asa. Humakbang siya palapit hanggang sa halos magkadikit na sila. Sa unang pagkakataon, ibinaba ni Dario Montesilio, ang makapangyarihang CEO, ang kanyang pader. Ligaya, sabi niya. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Napaangat ng tingin si Ligaya, naguguluhan. Po? Para saan po? Para sa lahat, sabi ni Dario. Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil hinayaan kong maramdaman mo na kailangan mong umalis. Patawad dahil kailangan mo pang punan ang pagkukulang ng isang amang tulad ko. Hinawakan niya ang balikat ni Ligaya, isang kilos na puno ng sinseridad. Hindi ka pamalit sa isang nawala, Ligaya. Ang pagmamahal mo kay Tala ay hindi anino ng nakaraan. Ito ay totoo. Ito ay dalisay at hindi ka pamalit. Ikaw ang biyaya na hindi namin alam na kailangan pala namin. Ang mga luha ni Ligaya ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala. Huwag kang umalis, pakiusap ni Dario, at sa kanyang boses, narinig ni Ligaya hindi ang utos ng isang amo, kundi ang pagsusumamo ng isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Huwag kang umalis, please. Kailangan ka ni Tala. At kailangan din kita. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Kailangan kong matuto. Kailangan kong matutong maging ama. At ikaw lang. Ikaw lang ang makapagtuturo sa akin kung paano manatili ka, Ligaya, hindi bilang kasambahay, kundi bilang ilaw ng tahanang ito. Ang ilaw na matagal nang nawawala sa amin. Natulala si Ligaya, hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ay tila natutunaw sa init ng mga salita ni Dario. Tumingin siya sa mga mata nito at nakita niya ang katotohanan doon. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napadako sa likuran ni Dario, sa may paanan ng hagdanan. Doon, nakatayo sa dilim, ay isang maliit na figura. Si Tala. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, ngunit nakatayo ito nakikinig sa lahat,
At sa mukha ng bata, sa kabila ng mga matang hindi nakakakita, ay may isang ekspresyon na nababasa ni Ligaya ng napakalinaw. Pag-asa. Sa mundo ni Tala Montesillo, ang bawat umaga ay may sariling kulay. Ngunit hindi ito ang kulay na nakikita ng mga mata. Ito ay ang kulay na nararamdaman, naririnig, at naaamoy. Dati, ang mga umaga sa Villa Amihan ay may kulay abo. Ito ang kulay ng nagmamadaling mga yapak ng kanyang itay sa pasilyo. Mabilis, malayo, palaging paalis. Ito ang kulay ng matalas na bango ng pabango ni Mama Isla. Isang amoy na malamig at parang laging may distansya. Ang kulay abo ay ang tunog ng katahimikan sa malaking hapagkainan. Isang katahimikang mabigat at malungkot. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, nagbago ang kulay ng kanyang mga umaga. Nagising si Tala hindi dahil sa alarm clock, kundi sa isang amoy. Ang amoy ng kapeng bagong luto. Hindi ito ang amoy ng kape mula sa mamahaling coffee maker na laging pinapatakbo ng dati nilang kusinera. Ito ay mas sunog ng kaunti, mas matapang. Ito ang amoy ng kapeng tinimpla ng kanyang itay. Iyon ang unang pagbabago. Hindi na umaalis si Itay Dario bago pa man siya magising. Narinig niya ang mga yapak nito sa labas ng kanyang silid. Hindi na ito nagmamadali. Mas mabagal, mas nag-aalangan, na tila hindi sigurado kung saan patungo. Minsan, humihinto ito sa tapat ng kanyang pinto ng ilang segundo bago magpatuloy. Ang mga yapak na yon, para kay Tala, ay may kulay ng dahan-dahang pagsikat ng araw. Hindi pa buo ang liwanag, ngunit alam mong parating na. At pagkatapos, may isa pang tunog. Ang tunog ng isang malambing na pagtawa mula sa kusina. Ang tawa ni Yaya Lia. Dati, ang tawa ni Yaya Lia ay laging mahina, laging maingat, na parang takot na may makarinig. Ngayon, ang tawa nito ay mas malakas, mas malaya. Ito ay ang tunog, para kay Tala, na may kulay ng sikat ng araw sa tanghali, mainit, maliwanag, at nakakasilaw sa saya. Bumangon siya mula sa kama. Dati, si Yaya Lia ang laging gumigising sa kanya. Ngayon, gusto na niyang bumangon mag-isa. Ito ang kanyang munting paraan para sabihing, okay lang po ako. Kinapa niya ang daan palabas ng kanyang silid at pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam sa bahay ay bago, mas magaan, mas maluwag. Ang kulay abo ay napalitan ng isang malambot at mainit na kulay. Siguro, ito ang kulay ng kapayapaan. Good morning, Yaya Lia. Good morning, Itay. Masayang bati niya pagdating sa kusina. Good morning, prinsesa. Sagot ni Ligaya at naramdaman niya ang isang mainit na halik sa kanyang noo. Morning, anak. Sagot ng kanyang ama. Ang boses nito ay medyo garalgal pa, hindi sanay sa mga pagbati sa umaga. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto sa mesa sa kusina. Dito na sila laging kumakain ngayon, hindi na sa malaking dining room. Mas gusto niya rito, mas magkakalapit sila. Anak, sabi ni Dario. Naramdaman ni Tala ang paglapit nito. Let me try. Narinig niya ang pagbukas ng isang cabinet, ang kalansing ng suklay. At pagkatapos, naramdaman niya ang mga daliri ng kanyang ama sa kanyang buhok. Ang mga daliri nito ay malaki, magaspang, at hindi sanay. Ang pagsuklay nito ay may kasamang kaunting sabunot, at ang pagtatangka nitong tirintasin ang kanyang buhok ay isang komedya ng mga daliring nagkakabuhol-buhol. Aray, Itay, sabi ni Tala, ngunit may kasamang tawa. Sorry, sabi ni Dario. Tunog na nahihiya. I saw Ligaya do this 100 times. Mukha lang madali. Narinig niya ang pagpipigil ng tawa ni Ligaya. Hayaan niyo na, sir. Ako na po. No, I'll get this, pagpupumilit ni Dario. Pagkaraan ng ilang minuto ng pakikibaka, sumuko rin ito.
Okay, I give up. Your hair wins. At doon tumawa silang tatlo. Isang tunay, malakas, at sabay-sabay na tawanan. Ang tunog na yon, ang pinakamagandang kulay sa lahat. Ang kulay ng pagiging isang pamilya. Pagkatapos ng almusal, habang tinutulungan ni Ligaya si Dario kung paano gamitin ng tama ang hairbrush, opisyal na kinausap ni Dario si Ligaya. Narinig ni Tala ang lahat. Ligaya, sabi ni Dario, ang boses ay seryoso na ngayon. I've had my lawyer draft a contract. I want to formally offer you the position of Tala's governess. Hindi na kasambahay. You will be in charge of her education, her well-being, with a proper salary, benefits, everything. Natahimik si Ligaya. Alam ni Tala na kahit may kontrata at may bagong titulo, hindi iyon ang tunay na kahulugan ng alok ng kanyang ama. Ito ay isang paraan para sabihing, you belong here. You are family. Salamat po, sir. Malaking karangalan po, sagot ni Ligaya. Ang boses ay puno ng emosyon. Ang mga araw ay lumipas ng ganoon. May mga pagkakataong nahuhuli ni Tala ang kanyang itay na sinusubukang basahan siya ng libro gamit ang braille. Ang mga daliri nito ay mabagal at nagkakamali, ngunit hindi sumusuko. May mga hapong sabay-sabay silang naglalakad sa hardin ng mga paro-paro. At sa pagkakataong ito, si Dario na ang nagtatanong, anong kulay nito, Ligaya? Paano ko ipapaliwanag sa kanya? Isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno, pagkatapos ng isang mahabang kwentuhan at tawanan, biglang hinawakan ng kanyang itay ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay hindi na kasing lamig ng dati. May init na ito ngayon. Anak, tanong nito. Ang boses ay mahina at puno ng isang bagay na ngayon lang narinig ni Tala mula rito. Isang bakas ng kawalan ng kasiguraduhan. Masaya ka ba? Hindi agad sumagot si Tala. Dinaman niya ang sandali. Ang init ng kamay ng kanyang ama. Ang amoy ng damo at bulaklak. Ang boses ni Yaya Lia na mahinang kumakanta sa di kalayuan. Ang lahat ng kulay ng kanyang bagong mundo. Itinaas niya ang kanyang mukha, ngumiti, at inihanda ang kanyang sagot. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang dating malamig at malawak na Villa Amihan ay tila lumikha ng sarili nitong init. Isang init na nagmumula, hindi sa mamahaling pampainit, kundi sa mga puso ng 3 taong natutong muling bumuo ng isang pamilya. Isang gabing walang ulap, habang ang kalangitan ay binubudburan ng libu-libong bituin, ang hardin sa likod bahay ang nagsilbing kanilang kanlungan. Nakaupo si Dario sa isang silyang yantok, habang si Tala ay nakahiga sa damuhan. Ang ulo ay nakapatong sa kandungan ni Ligaya na nakaupo sa isang banig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat, kundi komportable. Puno ito ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Itay, basag ni Tala sa katahimikan. Ang munting boses ay puno ng pagkamangha. Ano po ang itsura ng mga bituin? Napangiti si Dario. Dati, ang tanong na ito ay magdudulot sa kanya ng pagkataranta, ng kawalan ng mga salita. Ngayon, ito ay isang imbitasyon. Ang mga bituin, anak. Nagsimula siya, ang boses ay kalmado at puno ng paglalarawan. Isipin mo ang pinakamaliit na dulo ng isang karayom. Ganoon sila kaliit tingnan mula rito. Pero isipin mo rin ang pinakamaliwanag na ilaw ng Pasko na nakita mo. Yung kumikindat-kindat, ganoon ang kanilang liwanag. Ang iba ay puti, parang asin na isinabo sa isang itim na telon. Ang iba naman ay medyo asul, kasing lamig ng pakiramdam ng yelo. At ang iba, medyo dilaw, kasing init ng kandila. Magkakasama sila, pero magkakakahiwalay. Parang mga pamilya sa langit. Napabuntong hininga si Tala. Ang ganda po pala. Oo, anak. Napakaganda, sabi ni Dario.
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa langit. Nakatingin na siya sa dalawang tao sa kanyang harapan. Doon, naalala niya ang tanong na binitiwan niya ilang buwan na ang nakalipas. Ang tanong na hindi pa nasasagot at naunawaan ni Tala ang nasa isip niya. Bago pa man makapagsalita si Dario, sumagot na ang bata sa tanong mula sa nakaraan. "Sobra po, Itay," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng isang kaligayahang hindi maikakaila. "Sobra po akong masaya." Tumingin siya sa direksyon ng kanyang ama. Dahil kumpleto na tayo. Ang tatlong salitang iyon, kumpleto na tayo, ay tumama kay Dario ng may bigat at ligayang hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Simple, totoo, sapat. Tumingin siya kay Ligaya, ang babaeng pumasok sa kanilang buhay bilang isang kasambahay, ang babaeng dumanas ng sarili niyang trahedya, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng walang kondisyon. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman at sa mga mata ni Ligaya, nakita ni Dario ang isang pasasalamat na salamin lamang ng sarili niyang pasasalamat. "Ligaya," sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong ng paggalang at pagmamahal. "Salamat." Ngumiti si Ligaya, isang ngiting nagpapaliwanag sa buong hardin. "Salamat din po, Sir Dario, dahil tinuruan niyo po akong umasa ulit." "Hindi." Pagtatama ni Dario, tumingin siya kay Tala na payapang nakapatong sa kandungan ni Ligaya at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa babaeng nagligtas sa kanila. "Binigyan mo ng liwanag ang anak ko, Ligaya, at sa paggawa noon, tinuruan mo akong makita ito. Hindi na nila kailangan ng maraming salita." Ang katahimikan na muling bumalot sa kanila ay puno na ng lahat ng kahulugan. Ang tunog ng mga kuliglig, ang banayad na simoy ng hangin, ang malayong tunog ng buhay sa labas ng kanilang pader. Pinanood ni Dario ang kanyang anak na marahang hinahaplos ang kamay ni Ligaya. Nakita niya kung paano marahang sinuklay ni Ligaya ang buhok ni Tala gamit ang kanyang mga daliri. Dito, sa ilalim ng mga bituin, sa isang hardin na dating saksi sa kanyang pagiging bulag, sa wakas ay nakita ni Dario Montesillo ang tunay na kahulugan ng kanyang tagumpay. Hindi ito na sa mga gusali na pag-aari niya o sa mga numero sa kanyang bank account. Ang kanyang tagumpay ay narito mismo, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpili. Isang tahanang itinayo, hindi ng semento, kundi ng pagmamahal. Isang liwanag na natagpuan, hindi sa labas, kundi sa loob, ang kanilang tahanan. At sa wakas, lahat sila ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni Dario, Ligaya at Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking pinakamalalim na pasasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata ay isang hakbang na sabay nating tinahak at ang inyong pakikinig ang nagsilbing ilaw at inspirasyon upang mabuo ang salaysay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko rin ang bigat sa puso ni Ligaya, ang pader na nakapalibot kay Dario, at ang tahimik na pag-asam sa mga kamay ni Tala. Ito ay isang kwentong isinilang mula sa pagnanais na ipaalala sa ating lahat ang isang simpleng katotohanan na madalas nating nakakalimutan sa pagmamadali ng buhay. Naway mag-iwan ito sa atin ng isang mahalagang aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa presensya, sa pasensya, at sa kakayahang makita ang liwanag sa isang tao kahit pa ang mga mata niya ay hindi nakakakita. Naway ipaalala nito na ang pamilya ay isang pagpiling manatili, umunawa, at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano po ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga.
sapagkat ang mga ito ang nagbibigay ng tunay na buhay sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan. Muli, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Hanggang sa ating susunod na kwento.